Bakit napakahirap lumikha ng bagong porma ng breathing style sa Demon Slayer? Sa huling Infinity Castle movie, nakita natin kung paano nagawa ni Zenitsu Agasuma, ang isa sa pinakamalakas na teknik ng thunder breathing. 6 lang ang orihinal na porma nito, pero nalampasan niya ang limitasyon at nalikha ang ikalawang porma. Sa buong serye, 3 lang ang nakagawa ng bagong porma ng breathing style, Zenitsu, Tomioka, at Tanjiro. Napakahirap nitong gawin dahil ang mga breathing style tulad ng water, flame, at thunder, ay halos perpekto na at kumpleto sa galaw para sa labanan. Para makabuo ng panibagong porma, kailangan mong lumabas sa nakasanayang paraan ng pag-iisip at lumikha ng teknik na hindi pa nagagawa, isang bagay na ikaw lang ang nakapansin. Pinakamalinaw na halimbawa nito ang ika-11 porma ng water breathing ni Gyu Tomioka. Kahit hindi ito isang attack movement, ito ang perpektong defensive stance, isang aspekto na kulang sa water breathing, ngunit tanging si Tomioka ang nakapansin at nakagawa. Hindi lang basta lakas ang kailangan, kundi talino, imahinasyon, at paglabas sa tradisyon. Isang malalim na paliwanag kung bakit kakaunti lang ang nakakagawa ng bagong breathing form sa Demon Slayer, at kung paano nila nabuksan ang limitasyon ng kanilang mga estilo. Mula sa makapangyarihang 7th form ni Zenitsu hanggang sa makabagong defensive form ni Tomioka, ito ang dahilan kung bakit bihira at napakahirap makabuo ng bagong teknik.